Hi, this is Keith at this is the episode 2 of the mini-series Dumagat series at sa episode nito, pag-uusapan naman natin ang pamumuhay at sistema ng mga dumagat. Madalas kapag sinabing katutubo, iniisip na agad na walang sistema. Ganoon naman kasi pininta sa mga libro natin ang katutubong Filipino ng mga Western ideals. Pero sa totoo lang, organisado, hindi lang siya hawig sa kung ano yung kinasanayan natin. Wala kasing formal na struktura ng gobyerno ang mga dumagat. Walang mayor, walang konseho, walang opisyal na halalan, pero hindi ito kawalan ng kaayusan. Ang pamumuno ay nakabatay sa respeto, karanasan, tiwala ng komunidad, at karaniwan ng mga nakakatanda ang may boses, babae man o lalaki. Hindi sila ang pinakamalakas, kung hindi, sila yung may pinakamaraming alam. Ang mga desisyon ay hindi minamadali, pinag-uusapan, pinapakinggan ng bawat panig, at may sarili silang mga kaugalian ng mga ng batas. Ito ang mga customary laws, na hindi nakasulat sa papel pero malinaw sa isip ng komunidad. Kapag may hindi pagkakaunawaan, hindi agad parusa ang sagot. Mas mahalaga yung panunumbalik ng balanse, minsan sa usapan sa pagitan ng mga pamilya o minsan sa pamamagitan ng mga nakakatanda. At kung hindi pa rin siya naayos, ay yung option yung paglayo talaga. At makikita rin natin ito sa kung paano nila hinahandle yung mga resources na pag nauubos na, kailangan muna nilang lumayo o lumipat. At sa kasalukuyan, yung ganito kasing sistema ay patuloy siyang nasusubok dahil kapag pumapasok ang estado at meron mga proyektong infrastruktura at mga batas na hindi naman nakasulat para sa kanila, unti-unti lang kasing natatabunan yung mga sistemang matagal nang gumagana. Dahil yan, mas pinipili na lang nilang lumayo sa mga ganitong klaseng usapin. At kung usapang economics naman, ang kabuhayan ng mga dumagat ay simple lang, pero nakakaugat ito sa kaalaman ng lupa. Umaasa sila sa pangangaso, pangingisda, pangangalap ng prutas, ugat at halamang gubat. May maliit na pagsasaka na karaniwan kaingin na ginagawa hindi para sa kita kundi para sa pagkain. Sa labas, madalas itong tawaging mapanira, pero sa tradisyonal nitong anyo, ito ay rotational at may pahinga ang lupa, may panahon ng kagubatan para maghilo. May palitan ng produkto sa mga kalapit na pamayanan, isda, pulot, ratan, produktong gubat, kapalit ng bigas, asin o gamit. Hindi pera ang sentro ng ekonomiya kundi kung ano lang yung sapat. Sa gitna ng lahat ng ito, nasa puso ang ancestral domain. Ang lupang ninuno ang kanilang pinanggagalingan ng pagkain, gamot at kabuhayan. Kapag lumiliit ang lupa, edi lumiliit din ang kakayanan ng mabuhay. Kaya ang usapin ng lupa ay hindi usaping ekonomiya, kundi isa itong usapin ng kaligtasan at basic survival. Sa kultura, makikita natin ang kultura ng mga dumagat ay detalyado at tahimik pero matibay. Sa pananamit, simple, walang palamuti, praktikal sa kilos at klima. Pero sa mga lumang textbooks, makikita natin na ang ibang mga agta ay merong mga accessories na katulad ng mga ginto, pero kadalasan nakabahag pa rin sila. Sa kwento at alamat na ipinasa sa pamagitan ng salaysay mula sa matatanda hanggang bata, walang nakasulat na literatura pero buhay ang kasaysayan sa bawat kwento. Ang mga kasal ay hindi ang grande, walang entablado, walang maragyan handaan, pero malinaw ang kahulugan ng pagkasama ng mga dalawang tao ay usapin ng pamilya, komunidad at kaligtasan. Sa musika at sayaw, pero hindi bilang ang palabas. Kadalasan bahagi ito ng mga ritual, selebrasyon o pasasalamat. Hindi para sa manonood, kundi palaging para sa komunidad mismo. Sa relihiyon nila, may paniniwala ang mga dumagat ay hindi hiwalay sa araw-araw na buhay. Naniniwala sila kay Makidepan, ang kataas-taasang nilalang na pinagmumulan ng lahat. Kasama rito ang mga paniniwala ng mga anito na naninirahan sa mga elemento ng kalikasan tulad ng puno, ilog, bato at kuweba. So bago sila mangaso, bago magputol ng puno, bago pumasok sa mga sagradong ritual, sa sagradong lugar ay may mga ritual.
Hindi ito simpleng panalangin, ito ay paghingi ng pahintulot at magpakita ng paggalang. Walang simbahan, walang altar, pero walang nakatakdang oras ng pagsamba. Ang gubat mismo ay banal na espasyo, isang paniniwala na hindi naghihiwalay sa tao at kalikasan, kundi itinuturing silang nag-iisa. Sa tahimik na pamumuhay ng dumagat, may sistemang matagal nang umiiral. Hindi ito perpekto pero gumagana. At habang lumalakas ang tawag ng kaunlaran, ang taong ay hindi may sistemang sila kundi kung puwang ba ang sistemang ito sa mundong patuloy na kumikita.